God gives us two good news today. The first one, remember this, God will not allow you to go home empty-handed. God will not allow you to fail. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay mabigo. Gusto ni Jesus na tayo ay magtagumpay. Amen? But the second good news is, remember, God will always teach you so that you can succeed in life. God will always give you His Word so that your life will become fruitful. Hindi kagustuhan ng Diyos na walang bunga ang iyong buhay. At para maging mabunga ang iyong buhay, kailangan makinig ka at kailangan sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen? Yes, reflected experience is the best teacher. But do not forget that Christ is the divine teacher. You may have all of the best things in life, but without the divinity of God, those best things do not have any value. Kung matututo ka sa iyong karanasan, gaganda ang iyong buhay. Pero kung matututo ka naman kay Kristo, magkakaroon ng milagro ang buhay mo. Kaya nga, mag-ingat tayo. Kasi kung hindi tayo makikinig kay Kristo, mabibigo at mabibigo tayo. If you fail to follow Christ, you will go home empty-handed. If you do not listen to the Word of God and act on it, your life will not bear much fruit. Madalas po, pag ako ay magmimisa, maghahanda ako ng mabuti sa aking homily. Talagang pinag-iisipan ko po lahat ng aking sinasabi sa inyo, lahat ng aking dinideliver dito po sa aking homily. Sinusulat ko po yan, pinagdadasal ko po yan, pinapractice ko po sa aking kaisipan. Pero nung minsan po, handang-handa na po ako sa aking homilya. Pero habang nakikinig po ako sa reading, para bang kinausap ako ng Diyos. Sabi niya, ito ang sabihin mo. Narinig mo yon dun sa reading? Yan ang sabihin mo. Nakipagtalo po ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, paano po yung prepare ko na homily? Sayang naman po pinagpaguran ko. Lord, paano po yan? Hindi ko naman pinaghandaan ng mabuti yung pinapasabi nyo, yung gusto nyong sabihin ko para sa inyo. Ako pong magkamali ako, Lord. Pero kinukulit po ako ng Diyos. Nararamdaman ko po talaga sa aking puso, sa aking kaluluwa. Hindi. Yan ang sabihin mo. Sabi ko po sa Panginoon, bahala po kayo, ha? Total, trabaho nyo naman ito. Total, kayo naman talaga ang boss ko. Kung man ako ay mabigo, sinong mabibigo? Hindi po ako, Lord, ha? Kaya nga po, kahit na hindi ako naghanda, I was very hesitant. I delivered the homily that God wanted me to give. Alam niyo po, habang nagsasalita ako, habang sinasabi ko, pinipreach ko itong homily, hindi po ako komportable. Feeling ko po, kalat ako, sabog ako, hindi ko po maintindihan yung aking sinasabi. Hindi po talaga ako masaya. Pero alam niyo po, pagkatapos ng misa, meron pong isang lumapit sa akin na nagsimba. Sabi niya, Father, thank you for that homily. Sapul na sapul po yung sinabi niyo. Saktong-sakto po para sa akin. Father, salamat po. And then, ang pagpanik ko po sa kumbento, nakita ko, meron po nag-message sa akin, sabi, Father, salamat po dun sa sermon niyo. Parang, alam niyo po yung sitwasyon ko. Parang nangungusap po kayo sa akin. Parang akong kinakausap niyo. Salamat po. And it is then that I realize God has a good reason why He changed my homily. Why God guided me to say that homily. See, God told me, just follow
my word. There is a good reason for it. Because I have a good plan for that homily. Kaya nga po, pag gumagawa ko ng homilya, palagi kong tinatanong sa Diyos, O Lord, anong gusto mong sabihin ko para sa iyo, para sa mga taong minamahal mo? Alam niyo po, magandang tanong din yan araw-araw. Pag nagdadasal po tayo, sabihin natin, wag nating kalimutan, Panginoon, anong gusto mong gawin ko ngayon? Lord, what do you want me to do today? What is your will? Mga kapatid, gawin natin ang tinuturo ng Diyos at magkakaroon ka ng milagro sa buhay mo. Remember, experience will teach you, and yet it is always God's word that will bless you.